Breaking news mga kabayan, mayroong isiniwalat na maanumalyang issue si Senator Raffy Tulfo tungkol sa isa umanong kontraktor na Mac Builders. Pangalawang balita ngayon, mayroon umanong dalawang kontraktor na tumakas na at lumipad patungo sa ibang bansa. Ating alamin ang mga detalye sa mga balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kanyang privilege speech sa Senado, ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo ang seryosong mga issue at anomalya sa mga proyektong pinangasiwaan ng Philippine Ports Authority, particular sa mga port infrastructure projects na tila napabayaan o naantala. Isa sa mga pangunahing issue ay ang di umano'y kapalpakan at kapabayaan ng kontraktor na Mac Builders na kahit pa nasuspend na dati mula sa mga government procurement activities ay nakakuha pa rin ng malalaking kontrata mula sa pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang Mac Builders ay na-blacklist mula Enero ng 2021 hanggang Enero ng 2022 dahil sa pagkabigong gampanan ng maayos ang kanilang kontrata sa isang irrigation project. Subalit matapos lamang ang isang buwan ng kanilang suspension, muli silang nakakuha ng panibagong proyekto mula sa gobyerno. Partikular na binanggit ni Tulfo ang proyekto sa Zamboanga City, kung saan itinayo umano ang isang modernong passenger terminal na may halagang 485 milyon. Ayon sa kontrata, dapat ay natapos na ito sa loob ng 720 araw o sa Pebrero 13, 2023. Subalit sa aktwal, 56% pa lamang ang completion rate ng proyekto kahit lumampas na ito sa deadline ng mahigit isang taon. Bukod pa rito, tila inabandonahan na raw ng kontraktor ang proyekto. Bagamat may 5 extension na raw na inaprobahan, may ika-6 pang nakabimbin na tila nagpapakita ng paulit-ulit na pagpapabaya. Itinuro ni Tulfo si J. Daniel Santiago, ang General Manager ng PPA, bilang may pananagutan sa pagbibigay ng proyekto sa Mac Builders kahit may masamang track record na ito. Bukod sa Zamboanga Terminal, tinukoy rin ni Tulfo ang iba pang proyekto ng Mac Builders sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang National Irrigation Administration, kung saan nabigo rin silang tuparin ang kanilang obligasyon. Ang kanilang performance security na nagkakahalaga ng 219 milyon ay na-forfeit dahil sa paglabag sa kontrata. Ayon sa mga ulat, may mga empleyado ng Mac Builders na hindi pinapasahod ng maayos, hindi binabayaran ang kanilang mga benepisyo at may toxic na kultura sa trabaho. Bukod sa katiwalian sa mga kontrata, inilahad rin ni Tulfo ang mas malawak pang suliranin sa mga pantalan sa bansa, lalo na sa Zamboanga Port. Sa kabila ng kontratang 2.5 bilyon ng PPA sa Global Port Zamboanga Terminal Incorporation, nananatili ang mababang kalidad ng serbisyo. May mga ulat ng scalping o paniningil ng fixers mula 2,500 hanggang 5,000 kapalit ng priority entry ng sasakyan, kawalan ng maayos na pre-departure holding areas, kakulangan sa ventilation at kakulangan ng access o priority lanes para sa senior citizens, mga PWD, buntis at may kasamang maliliit na bata. Idinagdag pa niya ang malubhang pagtaas ng cargo handling rates sa Zamboanga na umabot sa higit 300% na nagiging pasanin sa maliliit na negosyante mula sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayon kay Tulfo, mas mahal pa ngayon ang lokal na shipping kaysa international shipping dahil sa mga anomalya ng PPA. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ni Tulfo na ang PPA ay may mandato na itaguyod ang maayos at makabago na sistema ng mga pantalan para sa ikauunlad ng bansa. Subalit sa kasalukuyang kalagayan, tila hindi ito natutupad. Inilahad rin niya na ang mga insidente ng overloading, kakulangan sa screening ng mga pasahero at bagahe, kawalan ng X-ray at K9 units at unsanitary na mga pasilidad sa pantalan ay patunay ng sistematikong kapabayaan. Hinihimok niya ang publiko at kapwa mambabatas na maging mapanuri, makialam at managot ang mga dapat managot. Ang kanyang mensahe, PPA, shape up or ship out.
Samantala, sa bahagi ng interpellation, ipinahayag ng Senate Minority Leader ang kanyang pagkabahala at pagkadismaya na isang blacklisted contractor ang muling nabigyan ng kontrata sa gobyerno. Tinanong niya kung sino ang mga nasa likod ng Mac Builders at isinagot ni Tulfo na ang may-ari ay si Manuel A. Chua. Tila malalim at sistematiko raw ang problema dahil kahit matapos ang blacklisting, agad pa rin silang nabigyan ng bagong proyekto sa loob lamang ng isang buwan. Isiniwalat din na kahit licensed sila ng Philippine Contractors Accreditation Board, PCAB, hindi ito garantiya na kwalipikado silang humawak ng mga proyektong may malaking halaga at importansya. Dagdag pa rito, nagbigay rin ng manifestation of support si Senator Mark Villar. Anya, bilang isang archipelagic country, ang mga pantalan ay napakahalaga sa koneksyon ng mga isla, turismo at ekonomiya. Ang mga pagkaantala o pagkasira sa mga pantalan ay may direktang epekto sa kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ibinahagi niya ang karanasan sa Padre Burgos Port sa Southern Leyte na nasira matapos ang bagyo at naging sanhi ng malaking abala sa transportasyon. Ipinunto rin niya na ang simpleng pagkaantala sa mga biyahe ay nagdudulot ng dagdag gastos at stress sa mga pasahero at negosyante. Kaya't sinusuportahan niya ang adhikain ni Tulfo na siyasatin ang mga proyektong ito at papanagutin ang mga dapat managot. Siya po ay nabigyan ulit ng contract. Kapareho po ito sa mga flood control projects na pinag-usapan natin ngayon dito sa Senado, and even yung mga projects sa irrigation, Mr. President, halos kapareho itong mga nangyayari ngayon na yung mga contractors na na-blacklist pero nabibigyan ulit ng mga proyekto afterwards. Sila rin ba yung ano, are they the same contractors for the NIA of Malinaw, Bonot, Earthfield Dam projects that you mentioned earlier? Yes, Mr. President, yung Malinaw project sa kanila po yung Mr. President. Sa kanila, yung Bonot, Earthfield Dam. Yung Bonot, we still have to verify, Mr. President. Pero in Malinaw, I'm very sure na sila po yun, Mr. President. These Mac Builders and the other possible contractors, were they licensed by the PICAB, by the PCAB, the Philippine Contractors Accreditation Board? Yes, Mr. President, they were duly licensed by PICAB. And the blacklist came from? The procurement board is the one that blacklisted them, Mr. President. GP? From the DBM, GPBB. GPPB, Mr. President. GPPD. Alright. Yes. So yun yung nag-blacklist. Yun po, Mr. President, ang nag-blacklist sa Mac Builders. And then thereafter, how many years or months before they were able again to get the contract? 1 month pa lamang, Mr. President. Agad-agad nilift yung blacklisting sa kanila at nabigyan ng panibagong contract. I believe, Mr. President, that there should be a thorough investigation of the revelations of the distinguished gentleman. And perhaps the Committee on Public Services would be the proper agency to look into the matter because of the PPA and what is the other one involved, the Zamboanga port and all the other ports. Yes, Mr. Are the ones that are involved. Thank you, Mr. President. And pag nagkaroon po ng hearing, I would like to invite you to attend para kayo po'y makapag-contribute, makapagbigay ng input sa gagawing hearing tungkol sa isyong ito, Mr. President. Thank you, Mr. President. That is all for now. I will hopefully wait for the hearing to be done very soon. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Soto, our distinguished minority floor leader. What is the pleasure of the Honorable Mark Villar? Yes, Mr. President, I'd just like to make a manifestation, a brief manifestation. The gentleman may proceed with this manifestation. Mr. President, this is not an interpellation, but rather a manifestation of support for our dear colleague's privileged speech.
Mr. President, as an archipelagic country, ports are gateways to various localities and tourism hotspots. They have consequential value in ensuring that our fellow Filipinos and tourists from all over the globe have efficient access to inter-island transportation. Additionally, our ports are hotspots of economic activities because they facilitate not just the transport of people but also of goods across the country. Even minimal disruptions or delays due to dilapidated infrastructure and other factors could have debilitating impact to our kababayans and the conduct of economic activities. For example, Mr. President, sa Matnog Port sa Sorsogon, ayon sa mga pasahero at cargo trucks or drivers na regular na tumatawid at gumagamit ng port, kung dati po 3 hours ang maximum na waiting time para makasakay papuntang Allen, Northern Samar, ngayon po ay abutin na ng more than 12 hours or worse kapag cargo lang, days or ilang araw inaabot. In fact, minsan umaabot ng ilang kilometro ang traffic ng cargo vehicles dun sa Matnog. And as we know, delays would entail additional costs for people and goods. Not to mention yung pagod ng mga pasahero. Imagine this, a bus ride from Manila to Matnog would take 12 to 15 hours as it is. Tapos madadagdagan pa ng unreasonable delay at waiting time. This would be a very grueling trip. And another example is also the port of Padre Burgos in southern Leyte. As reported by my staff, the port was damaged by the recent typhoons, causing disruptions in the transportation. So actually, we lobbied in last Congress for the declaration of various municipalities of southern Leyte as tourism zones. Pero ngayon, nasira ang port, maraming delay sa transport mula sa maliliit na bangka na tumatawid sa mga isla hanggang sa malalaking barko na mayroong cargo na dadalhin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, I highly commend our dear colleague, Senator Raffy Tulfo, for bringing this matter before us. This is really a pressing issue that we have to give emphasis to, and we must look further into these findings of Senator Raffy to prevent disruptions and delays in our ports. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Villar. Majority Floor Leader. Mr. President, next to interpret is the gentleman from Palawan, the close friend of the gentleman from Davao, no other than Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. The gentleman is so recognized. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. This is just a manifestation, Mr. President. May the good gentleman from who grew up in Davao and married in Isabela yield to some questions. He may do so if he so desires. Yes. Would you agree, Mr. President, that the Philippine Ports Authority, a GOCC, originally created under PD number 505, is mandated to establish, develop, regulate, manage, and operate a rationalized national port system in support of trade and national development, Mr. President? You're precisely correct, Mr. President. My next question, Mr. President, is the Philippine Ports Authority has a total budget of 1.35 billion for 2025. Ang tanong ko po, Mr. President, do you mean hindi po nasama yung completion po ng Zamboanga Port at hanggang ngayon hindi pa natatapos dun sa 135 billion, Mr. President? Tama, Mr. President, hindi pa nakumpleto at marami mga binibigyan na dahilan. Itong contractor, kesyo COVID, kesyo ulan, kesyo kulang sa manpower, marami mga kesyo. At ngayon, naghahanap po sila ng another contractor para subcontract yung proyekto, pero walang gustong tumanggap na contractor dahil malulugi sila. Alam po ba, Mr. President, ng butihing mambabatas mula po sa Davao, Isabela, Tarlac, kung kailan po sinimulan itong proyektong ito ng Philippine Ports Authority sa ang Zamboanga Port? February 2021, nagsimula po ito, Mr. President, and hanggang ngayon, 4 years after, hindi pa rin natatapos. Sabi nga ng mga taga Zamboanga, buti pa yung sa SM, ilang buwan lang, tapos na agad. Samantalang itong port, yung Zamboanga Port,
4 na taon, hindi pa rin natatapos, Mr. President. Sa kabuuan, ang talumpati ni Senator Raffy Tulfo ay isang panawagan para sa masusing investigasyon, transparency at accountability sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na sa sektor ng transportasyon at infrastruktura. Binigyang diin niya na hindi dapat baliwalain ang maling paggamit ng pondo ng bayan at ang kapabayaan sa mga serbisyong publiko ay hindi dapat palampasin. Ang isyong ito ay hindi lamang usapin ng katiwalian, kundi isang usapin ng kaligtasan, karapatan at dignidad ng bawat Pilipino na umaasa sa maayos at abot kayang serbisyo ng gobyerno. Sa isa pang update, sa gitna ng lumalalang issue ng korupsyon sa mga flood control projects sa bansa, isa sa pinakabagong kontrobersya ang iniulat ni Senator Rodante Marcoleta. 2 kontraktor na sangkot umano sa mga anomalya ay nakalabas na ng bansa. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pangamba sa publiko at naging sentro ng mga katanungan sa Malacanang hinggil sa aksyon ng pamahalaan upang masiguro ang pananagutan ng mga sangkot. Sa isang press conference, kinumpirma ng mga kinatawan ng palasyo na bagamat hindi pa nasasampahan ng kaso ang mga kontraktor, gumagawa na ng hakbang ang pamahalaan, kabilang ang pagpapalabas ng lookout bulletin upang mabantayan ang galaw ng mga ito. Dagdag pa sa usapin, sinugod ng mga environmental groups at mga biktima ng kalamidad ang compound ng St. Gerard Construction sa Pasig. Binato ito ng putik at sinabuyan ng spray paint na may nakasulat na magnanakaw sa gate bilang simbolikong pagkondena sa sinasabing pandarambong sa pondo ng mamamayan. Dahil dito, tinanong ang Malacanang kung may paghahanda ba ang pamahalaan upang maiwasan ang senaryong gaya ng nangyari sa Indonesia, kung saan naging marahas ang protesta ng taong bayan. Ayon sa palasyo, hindi ninanais ng Pangulo na mauwi sa kaguluhan ang galit ng taong bayan at pinaalalahanan ang lahat na dumaan sa due process. Hinimok ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa maling impormasyon na posibleng ginagamit lamang upang magpalala ng tensyon. Samantala, napag-usapan din ang posibilidad ng sweeping review ng pambansang budget kasunod ng mga natuklasang anomalya hindi lamang sa DPWH kundi pati na rin sa Department of Agriculture, Department of the Interior and Local Government, DILG, Philippine National Police, PNP, at Department of Health, DOH. Halimbawa, sa PNP at DILG, nakita umano ang 8 bilyong halaga ng firearms procurement at sa DOH naman ay may 1 bilyong pondo para sa beautification na kinukwestiyon. May ulat din ng sales scheme sa DA, partikular sa mga pondo para sa farm-to-market roads. Bagamat wala pang malinaw na pahayag mula sa Pangulo hinggil dito, sinabi ng palasyo na iniutos na nila sa DBM at DPWH ang masusing pagrepaso sa National Expenditure Program sa susunod na taon at handa rin umano ang Pangulo na magsagawa ng mas malawakang rebisyon kung kinakailangan. Sa panayam, lumutang rin ang mga usapin ukol sa posibilidad ng pagbabago sa minimum age requirement para sa mga nagnanais tumakbo sa pagkapangulo mula 40 pababa sa 35 at senador mula 35 pababa sa 30. Bagamat hindi pa nagbibigay ng malinaw na posisyon ang palasyo, tiniyak nitong pag-aaralan muna ng Pangulo ang detalye bago magbigay ng reaksyon. Ayon sa kanila, trabaho ito ng Kongreso at kailangang pagtuunan ng maingat na deliberasyon. Samantala, iminungkahi rin ng pamahalaan ang pagbuo ng isang independent commission upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga anomalya. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas organisadong proseso ng pagsusuri, kabilang na ang pagkakaroon ng subpoena power upang mapatawag ang sinumang sangkot. Tiniyak ng palasyo na nais ng Pangulo na bigyan ng ngipin ang komisyong ito upang epektibong magampanan ang kanilang tungkulin. Isa sa mga pangalan na lumutang na maaaring bahagi ng komisyon ay si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, na nagpahayag ng kagustuhang tumulong. Gayunman, iginiit ng palasyo na nasa desisyon pa rin ng Pangulo kung sino ang kanyang itatalaga sa komisyon. Sa kabilang banda, sinagot din ng palasyo ang issue ukol sa alegasyong ginagamit ng mga makakaliwang grupo ang issue ng korupsyon upang makapanghikayat ng mga bagong miyembro, lalo na sa hanay ng kabataan at mga vulnerable sectors. Ayon sa Malacanang,
Dapat ay maging mapanuri ang publiko sa mga ganitong galaw. Ang laban sa korupsyon ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan para pasamain ang gobyerno, kundi para sa mas malawak na reforma at accountability. Patuloy rin ang mga katanungan sa palasyo hinggil sa mga legalidad ng mga hakbang ng mga mambabatas sa Kamara, partikular sa pagpapasa ng NEP. Napag-usapan na ang orihinal na plano na ibalik ito sa DBM ay hindi na ayon sa legal na proseso, ayon na rin sa legal department ng DBM. Sa halip, ang tamang proseso ay sa pamamagitan ng submission ng mga errata sheets upang maayos ang mga pagkakamali sa NEP. Ipinaliwanag din na ang pagpigil sa pagbalik ng NEP sa DBM ay makatutulong upang hindi maantala ang budget deliberations. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Mayor Magalong na tinukoy ang mga kontraktor bilang bottom of the food chain at may mas mataas pa umanong sangkot sa mga anomalya. Nang tanungin kung papayagan ng Pangulo si Magalong na sumalang sa mga pagdinig sa Kongreso, sinabi ng palasyo na hindi nila ito pipigilan ni ipupush. Nasa kanya na ang desisyon kung nais niyang tumistigo. Sa huli, sinabi ng palasyo na ang lahat ng pagkilos ng gobyerno mula sa mga investigasyon, pagbuo ng independent commission at pagrepaso sa budget ay para sa ikabubuti ng bayan.